Ngayon nagbabalak ka na maging senador. Ano ang plano mo para matapos itong problema sa General na yan? Kaya, Sa totoo lang, sa tanong mo na yan, napakahalaga yan na masagot. At sa aking observation sa ngayon, sa mga tumatakbo, lahat ng tumatakbo pag presidente, pag vice president, sa mga senador, wala akong naririnig na solusyon na presenta nila, part ng kanilang platform, para ma-address natin itong ating napakalaking insurgency problem. So, kung hindi natin i-address ito, kung silent lang tayo, ano ibig sabihin yan? Pabayaan na lang natin to? So, ito po ang aking number one na motive kung bakit ako tumakbo para mabigyan na ng hopefully, ma-address natin ang problemang ito. so ibig sabihin, sir, sasangayon ka na bubuksan ulit natin yung peace talk with the government. Ang peace talk, sa totoo lang, open dapat yan all the time. Pero, depende ngayon sa mga kausap natin, kung matino ba sila o hindi, then, ano na yan, nasa panahon na kung tama ba o hindi. Pero dapat, ang gobyerno ay open palagi dyan. Because itong mga insurgents kasi, sa totoo lang, Pilipino rin naman yan eh. Di ba? Mayroon lang silang mga nasa isip, mayroon lang silang mga ideya na gusto nilang gawin na hindi angkop sa ating kasanayan. To be specific, General Palparan, sir, 1986 pa nag-umpisa ang peace talk panahon ni Presidente Cory Aquino. Mag-30 years na. Hindi makausad-usad. Ano bang gusto mong solusyon na umusad yung peace talk na yan? Dahil hindi nga umuusad eh. Paano papausarin yung peace talk na yan? Ito ay, sa totoo lang, ay trabaho ng Presidente. Kasi siya yung pinakamataas na opisyal na mayroong magagawa. Maipangako kung ano ang gagawin na sagot dun sa kanilang mga hinihiling. Kaya kung ako ang tatanungin, kung ako'y maging senador, aking kumbinsin yung Presidente na harapin mismo yung leadership ng siya mismo. Para tunay na nausapan na. Kasi kung i-delegate mo lang ito sa mga panel ng negotiators, paminsan, ang gumagana dyan, mga iri-iri dyan, kung anong mga malilit na bagay, doon pa lang nahinto na. Pero kung ang Presidente mismo at saka yung pinaka-leader ng komunista, so si Juma Sison, then siguro may mangyayari. And it should be done in public, kung maaari. At dito sa atin, sa Pilipinas, kung ako dyan, imbitahin ko si Juma, pumunta rito at humarap sa ating pamahalaan, kung ano ba yung gusto niya mangyari para sa mga kababayan natin dahil sa napakahabang panahon na higit 40 taon na, disaster ang binibigay sa ating mga kababayan. Ang daming kahirapan. At sa totoo lang, ito yung sanhi ng kahirapan. Isa sa pinakamalaking sanhi ng kahirapan ditong insurgency problem natin. Hindi makausad ng ating ekonomiya. Ang ating rural areas ay underdeveloped or not even developed kasi ang mga tao nag-aalisan at dito nagsisiksikan sa syudad. Kaya nagkaroon din ng maraming problema dito sa syudad. Squatting, congestion, lahat na. So, pag naalis natin yung problema ito, tiyak ako na magkaroon tayo ng massive rural development. Luluwag ang mga syudad kasi mga tao magbabalikan and income will rise in the rural areas. Sa ngayon naman siguro, nagbabago na yung panahon eh. So, hopefully, itong mga kumakalaban sa atin, itong grupo ng mga yung Communist Party of the Philippines, ay natuto na rin sila na wala naman talagang nangyayari ito. Diba? Otherwise, kung hindi sila maghanap ng solusyon sa problema ito, ang ibig sabihin, gusto lang talaga nilang magulo ang buhay ng mga Pilipino. Kung hindi sila mismong hindi sila bibigay ng ating mga kahilingan na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Ibig ko sabihin, dapat marunong na rin sila dapat makinig. Kasi 47 taon na pong nandyan yung problema, wala namang nangyayari sa kanila. Di ba? Sa atin, sa Pilipino, marami nangyari. Patayan, napakarami. Hirap ng buhay, takutan, nandyan. Kriminalidad, nandyan. So, ito ba'y ikakatuwa nila?
na nangyari ito sa mga kababayan natin. Imbis na nasa ideolohiya nila ay magbigay ng magandang buhay sa ating mga kababayan, eh, ang daming nagkamatayan. Sayang yung mga kabataan na maagang namatay. Di ba? So, para sa akin, I think it's high time na itong leadership ng CPP will come into real negotiation instead of just making negotiation as a means to further their intention, whatever intention, which is take over the government. To me, yun ang pinaka-intention nila. How do you suggest sa nagagawin ng gobyerno, gagawin mismo ng CPP habang magkaroon ng pisto? Paano yung armado nila? Anong magiging estado ng armado nila? Ay, part ng usapan yan. That is, in fact, the most important. Kasi yun ang pinaka-importante na magbaba sila ng all their wishes, all their proposals for the Filipinos, which can be addressed through peaceful means, eh pwede naman nating pagbigyan at pwede naman nating pakinggan. Diba? Kaya nga, mayroon na silang mga tao sa Kongreso, baka magkaroon pa silang senador. These are our means of bringing development to our people, through Congress. Diba? So in essence, ang ibig mong sabihin, na kung mag-usap man ng gobyerno at NPA ulit, o CPP, NPA in there, through the leadership itself, ang ideya natin is that, baba mo na lang yung baril na. Hindi, yun yung kasi ang sentro ng usapan. Na dapat, ang end ng usapan, ibaba nila yung baril nila. Ibaba nila yung mga, wala nang armado sa kabundukan. Yun ang aim lang talaga naman eh. Habang nagpipisto, ano ba bang gusto nilang mangyari? Ano pa bang hinihingi nilang tayo, yun lang naman hinihingi natin. Na wala nang labanan. Then they can be free to participate in our political life. Di ba? Wala naman tayong gustong sa kanila, kundi itigil lang yung patayan. So, that's our main agenda eh. Wala naman iba. Ano pa bang main agenda natin sa kanila? Yung pag-umpisa ng peace talk, how do you propose na mag-umpisa? Hayaan natin magbakbakan, nag-uusap? Ang una munang step is for the President to send out emissary to Joma requesting him or asking him to come to the Philippines, assure him of security and all other support that we can provide to their leadership, assuring them that they are safe in the country, okay? And we will instruct our military, our police, and our other agencies to accept them to be present in the country. Meaning, wala sila dapat gagawing masama sa kanila. Okay? Now, ang sa atin lang, if during this time, para sa akin, if during this time, they decide that their gains in the field, if they have, will continue, they want to operate, then let it be. We cannot also prevent our military from operating. Let them operate. Let them go on with fighting kung gusto nila. Pero nag-uusap at the same time. Nag-uusap at the same time. Kasi bukod naman yan. Kung gusto, yun ang intention natin. Pero if they cannot stop dahil gusto nilang makatake advantage, sige lang, okay lang. But along the way, during the negotiation, we should come to a decision na tapos na yan dapat. Kasi nag-agree na tayo. Sa ngayon, hindi pa tayo nag-agree, di na muna. Well, kung gusto natin, mas maganda. Kung gusto nila, mas maganda. Gusto rin natin yon na sumo muna. Ganun ba yon? Papayag sila nun? Alam mo, lulukuhin lang nila tayo. Sa totoo lang. Kung magkaroon tayo ng tawag dito, yung cessation of hostilities, ceasefire, kalukuhan lang yun. Maglulukuhan lang yun. Ceasefire, pero gira pa naman din. Kasi hindi naman sila papayag na, hindi naman sila hihinto. They would talk to people, they will approach people, they would gain territories. Hindi naman nila titigilan yan. And they will be suspecting our military also, na who are supposed to be just defending, will conduct patrols, and their patrol will go overlap sa kanilang areas, di ba? Ganun yun eh. So, dudahan lang yun. So, sa akin, pabayaan natin mag-gira. But during the peace talk, we'll come to a decision. Tapos na yan. Okay? So, I'm not bothered.
kung may operation dyan sila o tayo. Ang ambush sila, kasalanan ng tropa natin kung na-ambush sila. Di ba? Pero silang nakipag-usap sa atin, we will assure them na walang mangyari sa kanila. Paglagay natin, no, na after exerting efforts na magkaroon ng sincere peace talk, after say bago magtapos yung next president, there will be another 6 years. So, yun ang pwedeng time frame ng next president na bago bababa yung presidente natin sa 2022. Magkaroon na tayo ng political settlement with the CPP and PND. Kapag mangyaring hindi pa rin nagkasundo, ano ang prognosis na nakikita mo na gagawin ng gobyerno? Ginawa na lahat ng gobyerno na sincere negotiation sa kanila. Patapos na lang yung term sa next president. Still, ganun pa rin yung sitwasyon. Sa palagay mo, ano na dapat ang gagawin ng gobyerno? We have not stopped. Ang sinabi ko, hindi naman ito tumigil eh. While negotiation is ongoing, we are also preparing our troops for war. Or we are, in fact, conducting war with them. Di ba? So, tuloy-tuloy yan. And in fact, even during the negotiation, I, as a senator, halimbawa, I would propose laws that will slow them down. Marami akong batas na ipapasa that will slow them. Just as they have been passing laws that are slowing us down, marami na silang batas pinasalaban sa atin. Tinanggal nila ROTC eh. Di ba? Oh, yung anti-insurgency law natin, anti-subversion law. Tinanggal na. Mayroon silang sila yung nagpaano ng mga anti-torture law dyan. Marami pang iba. So, we cannot be also prevented from passing laws that will slow them down. And what is it? We have no laws on against the NPA. Hindi nga natin dineclare na terorista sila. No, we have to pass a law that will declare the NPA as illegal, so that all members of the NPA will be liable for arrest. Even without committing common crimes like murder or... Even without committing membership alone. But we have to prove their membership. Yes. Yun yung isa sa mga plano mong Yes. legislation na gagawin. Yes. Kung sakaling hindi man na lang talaga uusad yung... No, gagawin mo sabay sa... Gagawin na yon. Sabay sa pisto. I know it will pass through opposition in Congress dahil nandyan sila. No? And our rural areas, hindi man clear yung ating mga bayan-bayan, mga kanayunan natin. So using those influence mga local government, mga congressmen, maaaring mahirapan pa rin ipasa sa Congress yan. But I will see to it na it should be understood by the Filipino people that we need this law. Dahil masyado na namimihasa ang mga armadong NPA. Kailan lang, marami silang pinatay na tao, mga kapgo doon sa Mindoro, Bukidnon, Surigao, kahit saan, Negros. So, pagbayaan lang ba natin yun? Di ba? They are illegal anyway. Marami na silang pinagpapatay. Marami silang kinukutungan. Marami na silang hinaharas, tinatakot. So what will prevent us? Why should we be prevented from declaring them as illegal? Kung sakaling ihingi nila during the peace talk na bibigyan ng amnesty yung mga even na convicted na yung mga members na convicted na for criminal. During the negotiation, how do you think about it? no, during the negotiation, if Joma or if their leadership will ask kung hihingi nila na bigyan natin ng ng amnesty o kaya palabasin natin mga nakakulong na. I myself, I will recommend to the President na i-release natin sila lahat. As a condition yan to condition to signing. Correct. Yes. Maging final condition na sige, kung pipirma kami ng peace agreement, political settlement with the government, pero hihingi nila na i-release sa kulungan lahat yung mga nakakulong. So, even before the signing. Pwedeng gawin. Yes, why not? Provided that itong mga ito ay hindi na-akyat sa bundok. They can be located, accounted dito lang sa mga residence nila. Di sila akyat sa bundok. Kasi pag lumaban ulit sila, nag-organize ulit sila, ay may kalukuhan na yan. Di ba? We are giving you freedom, but you're not free to kill people. So maging conditional
amnesty o pardon ang mangyayari sa kanila. Yes, temporarily they will be released. On condition na hindi na nababalik sa bundok. Ngayon, paglagay natin na hindi na mundo, siyempre kailangang i-integrate sila sa society. Yes. I-reprocess natin sila. Kumbaga, how do you propose na gagawin ng Senado para magkaroon ng suporta? Dahil kailangan ng pera yan eh. Dahil mag-rehabilitate kasi kanila. I-retraining. I don't think malaking bagay yan. Kasi itong mga ito, alam mo naman ang CPP, well-funded yan eh. Yeah. Pero maging obligasyon na ng gobyerno yan, di ba? Yes, Kasi, pero I'm not, I think they are not also very interested in that. What they are interested is freedom. Pero, Yung economic support, as a part of the offer, part of the package, kasi maging package yan eh. Every settlement, political settlement, may mga economic component yan eh. well, ako, I'm not inclined to go into that. Kasi, ano naman yan, hindi naman ganun ka-urgent yan. So wala kang It's nakikita not an urgent, ng urgent need na mag-o-offer ang gobyerno ng economic package para doon sa mga bababa sa bundok. Ang sinasabi ko ngayon ay yung mga nakakulong. Pakulong. Yung mga bababa sa bundok, well, kailangan yun. Reintegrate rin natin yan eh. Kailangan yun. Hindi, pag-usapan na kasi yun. Pag-usapan na of the issues na pag-usapan. So, Pero yung sinasabi mong i-release from the prison, hindi kailangan yun. pero yung hindi naman na priso, part of the masa or part of the armado na nandoon sa bundok, tapos bababa sila at part of the settlement. That is the things na pag-usapan sa negotiation. So, ikaw bilang kandidato, sir, anong nakikita, anong pwede natin i-offer dito sa mga tao na ito? Karamihan, mga partners eh. Anong i-offer natin sa kanila na programa ng gobyerno? Sa totoo lang, pag nagkaroon na tayo ng real real achievement dito sa negotiation na ito. Pag nagbabaan yung mga yan, hindi naman sila ganun karami. They will just be happy to be back to their families. Sa totoo lang. Now, if there's a need na tulungan natin sila, we can Start up. Para makaumpisa sa buhay. bigyan natin ng tulong. Pero, alam mo, ang napaka-importante dito, hindi problema yan yung economy by the time. Because by the time, if peace will come to the country, no, development in the rural areas will be rapid and massive. Papasok na yung mga investor doon. Pasok investor, Plantations. the farmers will go back. Yung farmers natin dito, at saka fishermen na nandito sa Manila, nandito sa mga bayan-bayan, they will go back, till the land, improve their at marami ng mga negosyante magpupunta doon, marami na silang mahiraman ng pera because there is assurance of return. Sa ngayon, wala eh. Pag nagtanim ng mga ano doon, wala assurance. And the government's program of development such as irrigation ay mag-full blast na rin. Kasi sa ngayon, ginugulo naman eh. Cooperative assistance. Oh. Yung mga construction ng mga kalsada, pinipigilan. Farm to road. Farm to market. Farm to market roads, pinipigilan. Yung irrigation, ganun din. Yung mga equipment na padala natin, sinusunog. So, there is no development as of now. Very minimal. Pero, with peace, I cannot equate the economy, the improvement in our economy. Paglagay natin na Will be massive. yung sinadjust natin na approach proposal, paglagay natin yung susunod na presidente, kakagatin yan. Anong prospect sa peace before mag-end ang term sa next president? Actually, sanglit lang ito. Within 2 years, I estimate na mangyari ito kung desidido yung presidente. Provided niya si Juba mismo ang kakausapin direkta. Yes, At wala di- nang ligoy-ligoy pa. direkta ng Ano bang gusto nila talaga? Now, if they will ask for many other things, no? Pero yung release of prisoners, ako, okay sa akin yan. Wala naman tayong takot na i-release yan sila. Di ba? Pero yung gusto nilang silang magpresidente, hindi natin may bigay yan. Pero kung gusto niyang gawing cabinet member, why not? 1 or 2 in the cabinet to be assured na part sila of the government. Diba? Pwede ka agad na ipa-appoint ng presidente yan na anong gusto niya, DSWD?
O, ano gusto niya? Local government? Di naman siguro kasi mahirap yung local government. May security concern tayo dyan. Pero DSWD, yung DOA, I think ang karamihan yung land reform. Pwede. Land reform, pwede. Not No? DepEd. Agriculture, pwede rin. Agriculture, pwede. But not DepEd, Not DepEd. Not DILG. Not DLG, not DND. Oh, kasi may concern pa naman tayo sa ano dyan. Pero itong mga real help to the people, Social welfare. social welfare, Social services. then we can give it to them. Tingnan natin kung gaano sila kagaling. Even GINR, pwede yan. Yeah, dinar. Tingnan natin sa nila. Concern nilang, they were really concerned with the environment. Di pakita nilang gilas na doon sa, Agriculture. Sige, Secretary President, tingnan natin kung maganda yung mga ano nila. So, what I'm saying is that there should be a way to peace and progress. so, In which they should participate. so, Now, kung hindi, ayaw nila ng ganon, wala tayong magawa. We are building our military, we are improving our military, and we will, I will help even improve our operational capabilities. sa armed forces. Ako mismo, I will help. If the President will give me a hand, then I think I could help. Kung talagang kailangan girahin talaga ito matapos. But, mayroong paraan naman na we will make use, hindi masyadong masakit. Nandita. Sa totoo lang, yung sa akin, hindi masyadong masakit yung gusto kong gawin. Kasi, I will be, sa totoo lang, I'm hitting on people's minds eh. Hindi naman yung gira lang eh. Andiyan na yan, sir eh. Andiyan ka na sa punto na yan. Gusto kong, kasi, sa maalala ko, walang ininuman na retired na military officer na gano'n na lang ang tindi nila ng galit nila sa'yo lang na parang hinahabol ka talaga nila. Ano ba sikreto sa panahon na sa active service ka na? Ano bang ginawa mo na yun, nagbanggit mo na kanina na mayroong paraan na hindi lethal pero effective siya? Ano ba yun na bakit sa Hindi, tingin mo kasi na simple lang naman yung ginagawa ko. We are fighting for the support of the people. Di ba? Ang kinukuha natin, suporta ng tao eh. So, I'm good at that. Nakukuha ko yung suporta ng, na-drive out ko sila from their mass base. Di ba? Yeah. And so, that also leads to destruction of their armed group. Kasi kung wala silang support sa tao, hindi mabubuhay ang armado nila. And the political structure nila. So, yun ang aking, actually, yung aking effectiveness. Nandito sa how to gain people support. Which is supposedly, yun ang strength din nila. The military is only a support. It's only, para sa kanila, it's only a means of intimidation eh. Pang-psy-off lang nila yun sa tao. Sa meaning sa tingin mo, yan yung isang bagay na medyo parang nasaktan talaga sila sa Correct. panahon na nasa Pag wala silang mass base, they will lose everything. Anong mga areas sir? They lose money, yeah? Anong mga They areas lose na, people that they could invite to rallies. Maraming mawawala sa kanila dyan. anong mga areas na nagawa natin yan? Ay, nagawa natin sa Mindoro yan. Sa maraming lugar sa Samar. Dito sa Laguna, bayan ng Nagkarlang, Mahayhay. Marami dyan. Birdugo ka na sa Mindoro eh, sabi nila. Yung Birdugo kasi, Birdugo daw. Hindi, wow. Birdugo ka na daw sa Mindoro eh. Ha? Birdugo sa Mindoro. Sa kaninong paningin. Yeah. Pero sa mga taong Natulungan. natin, at sa general population, ang tingin nila ay tayo yung nagbigay ng kapayapaan sa kanila. So pag, sigurado sir, pag i-upload natin ito sa social media, sa YouTube and other media, maraming makakakita, including the members of the CPP-NPA, DEF. Actually, personally, akala nila galit ako sa kanila. Oh. Hindi man ako galit sa tao eh. In fact, ang dami kong mga tao ngayon na in-pay sila dati. Marami yan. Pinasok ko sa army karamihan, yung iba, nabigyan natin yung hanap buhay sa abroad. Yung iba, bumalik sa mga pamilya nila. Inalalaya natin yan sila. Nung active ako, ilan yung anak ng hospital dito ng army dahil mga buntis yung mga NPA yung sumuko. Yung makakakita nito, na nasa Kilusan pa, either nasa bundok o nandito sa syudad, pero nasa Kilusan pa, paano mo sila i-address ngayon? Kung i-address mo sila ngayon, anong sasabihin mo sa kanila? Sa kanila kasi actually, hindi sila kaagad
yung mga na Paano yung panawagan mo sa kanila? Yeah. nagkaroon na ng paningin na masama talaga ang ating gobyerno, masama talaga ang ating mga pamaraan sa buhay. Kanya address na siya. Pero sa mga followers nila, sa totoo lang, itong mga followers nila, sumusunod lang to sa commander nila na sa tingin ko, niluluko lang sila. Kaya sir, gawin natin panawagan So sa kanila. kung manawagan ako sa kanila, kung nakinig sila ngayon, panawagan natin sir. ay ang tingin ko, dapat pag-isipan nyo na ang buhay nyo maiksi lang. Ang buhay natin, pamilya natin maiksi lang. Kailangan naman nating mamuhay ng maayos. Maayos natin pamilya natin. So, hindi sa pamaraan ng gera. Kasi kung tingnan mo, almost 50 years nang nakipaggera, ano ba, may nangyari ba? Wala naman eh. So, this will continue 100 years, 200 years kung hindi natin hanapan ng political solution. Di ba? So, ibig sabihin, may mangyayari ba? Whereas, kung tayo ay magkausap-usap at magkaroon ng intindihan, no? Gagandang buhay natin. Maging tulad din ng Malaysia na dati ay matindi rin naman ang insurgency problem. Indonesia, gumaganda na rin. Di ba? Yung mga South American countries na dati ay Nicaragua, mga Colombia. So, itong mga ito ngayon ay progresibo na sila kasi nagkaroon na sila ng intindihan. So, yun ang pusto nating gawin na umalis na kayo sa kabundukan, bumaba kayo, ayusin yung pamilya nyo. Baka gusto nyo kumbinsihin yung leader ninyo na mag-isip naman sila ng kaayusan, imbes na puro gera, ano bang pinaglalaban nyo? Yung mga membro ninyo nasa kongreso na eh. So kung mayroon kayong gustong iparating sa gobyerno, mayroon kayong gustong gawing reform, andyan na sila sa kongreso. Bakit pa natin kailangan makipaglaban? So, mas maganda naman siguro na hindi na kayo lalaban, pwede kayong mag-rally dun sa mga hinihingi nyo at pagbigyan natin, basta walang armado. Di ba? Pwede kayong marami ang ating political rights we will not surrender them. Pero yung yung pakipaglaban, tama na yun. Ano ang maging panawagan mo sir kay Juma at saka ibang leader sa CPP, NPD? Sigurado kung makakita sila nitong video na ito, i-address mo sila kung anong para maging panawagan mo sa kanila. Para sa kanila, kay Juma, anong sasabihin mo kay Juma? Kay Juma, kung kikinig si Juma ngayon, kung makinig ka sa akin, ang tingin ko lang, makonsensya ka naman. You have started this problem. Because the original communist, wala na yun eh. Diba? But you started this problem and it snowballed, no? To the whole part of the country. So, ang daming namatay. Ang daming nahirapan. Mga bata hindi nakapag-aral. Yung mga bumaba sa kabundukan dahil sa mga gilid-gilid sa mga kanayunan, nagpuntahan sa mga syudad. Gipit ang buhay. Siya buong inabutan nila doon. Naging addict na marami. Hindi ka ba? Kaya sa akin, sana malaman, maisip mo yan. Kung hindi mo napuntahan to dahil sasabihin ko sa iyo, nasa ginawa nyo, ang dami, I think, we lost billions of pesos in terms of development. Billions. And lives of thousands of people killed. And the youth are now wallowing in poverty. Diba? Walang, problema ng bayan dahil mga adik karamihan. Kasi wala mga nabuhay, hindi nakapag-aral. Magnanakaw, So, this is the result of your campaign against the government. You address now to other party leaders. Well, it's the same. I think the party leaders should now realize. Tingnan nyo ibang mga kasama nyo na bumalik sa mainstream society. Hindi nakapaghanap buhay sila ng maayos. Diba? At yung mga lugar na na-liberate natin, nagkaroon na ng mga magandang kabuhayan ng mga tao doon. Nagkaroon ng negosyo. So, konsensya na lang sa akin. Konsensya na lang yan. Ano pa bang gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Hindi naman talaga po pwede yung gusto nyong pantay-pantay lahat. Wala namang ganon. Hindi naman talaga pwedeng magpantay-pantay ang tao. In the first place, kailangan may gobyerno. May mamumuno. Hindi na pantay ka agad yun dahil may magkukuman, may mag-order.
Di ba? Oh. Yung sinasabi niyong pantay-pantay lahat, pare-parehong damit, pare-parehong higaan, tulugan, pagkain, pantay-pantay, that is just trouble. Sacrifice and trouble yan. Suppress lahat, susunod lahat. That is, may namumuno yan, yun yung nagpapatupad yan. So, hindi pa rin pantay-pantay. Kung hindi ka susunod nun, kukulong ka, mamamatay ka. In short, may nakakataas pa rin. May nakakataas pa rin. So, that is impossible. Yung state of utopia, wala yun. Do you address now to the ordinary NPA? Ordinary foot soldier na nila. Na-address natin si Juma, na-address natin yung Back to Juma sa leadership. I think sa inyong mga leaders ng CPP, no? Kung bago kayo lumisan sa mundong ito, katulad ko, we are already in the twilight of our lives, di ba? 60 plus na ako eh. Sila, ganun din, 60, 70. Malaking pasalamat. Ako, I will even volunteer to serve Joma kung kailangan. Basta lang siya makipag-usap at makipag-ayos. Gusto mo akong gawing staff mo, papayag ako. Di ba? Just to show that we are sincere. Na mag-isip naman kayo ng kagandahan para sa bansang ito. Kasi kung wala tayong problema sa seguridad, napakalayo na natin ngayon. Palagay ko, mas mayaman na tayo sa Malaysia. Anong maging panawagan natin sa mga ordinaryong NPA talaga? Sa ordinaryong NPA, kayo po, sa totoo lang, without offense, pero dahil totoo naman, to the leaders, yung mga commanders nyo, actually, niluloko lang kayo. Niluloko lang kayo kasi lalaban kayo forward. Anong pinaglalaban nyo? Kung sabihin nyo nang mayroong katiwalaan ng gobyerno, o hindi ba lahat naman ng sinasabi nyo katiwalaan, pilit naman natin inaayos, ina-address naman natin. Oh. Hindi naman, ang gobyerno naman natin, since even during Marcos time, mayroon naman tayong mga program para sa mahihirap. But we should continuously promote itong mga programs na ito without war, without conflict, without use of arms. Kasi kahit man hindi natin maibigay kaagad yung mga hinihiling ninyo, pero kung walang gira, walang mas maluwag, mas madali ang paghahanap ng solution sa mga problema ito, like farming. Di ba? Paano ka magpapag-farm ng maayos kung papasyalan ka ng armado doon? Kahit bigyan ka pa ng assistance dun sa farm implements na hinahanap mo, kung mapasyalan ka ng di mas gusto mo nang iwanan, di ba? Kaysa magtiyaga ka magtanim, tapos madali ka sa gira. To me, kayo dyan, niluloko lang kayo ng inyong mga commanders. Wala kayong pupuntahan. Walang mangyari sa pagsama-sama niyo sa kanila. You will gain somehow, siguro, sa mga kabataan naman. Karamihan kasi ng membro, ito hindi pang-insulto sa mga membro ng NPA. Karamihan sa nare-recruit ninyo nagiging fighters. Sila yung mga nahirapan sa buhay, broken families, hindi nakapag-aral. No? Yung mga naging kabataan nila, naging problema sa mga barangay nila. Sila yung nare-recruit kaagad. Now, nagkaroon kayo ng pangalawang buhay dahil dati sinisipa-sipa lang kayo ng mga tanod, mga dyan. Pagdating dito, may armas ka na, pagbalik mo, sikat ka na. Good for you. Akala mo. Di ba? Pero, hindi mo alam na mas marami kang binigay na pahirap dun sa ibang tao. Ikaw, nakalibre ka, may hawak ka ng baril. Nakapangulikta ka dyan sa mga insect, dyan sa mga poultry, babuyan. Pero maligaya ka ba na marami kang pinahirapan ng mga tao na hindi na makapagtrabaho dahil natatakot sa inyo? So, I'm saying na mas maganda kung mag-isip kayo ng kaayusan. Pagtulong-tulungan natin. Habang malakas na ako, tutulong ako sa inyo. Nung ako kinakatakutan nyo, huwag kayong matakot sa akin. Dami kayong kasamang NPA na sa akin na. Nagtatrabaho na sa akin. Nabigyan ko na ng iba-ibang trabaho. At maganda yung buhay nila. So, wala kayong tutunguhan dyan. Kaya kung kulang kayo sa education, kulang kayo sa ngayon may tips na tayo. Ang priority ko palang dito sa aking one of my I think pangatlo kong priority ito is tinatawag kong million jobs around the world. Yung title ko dyan. Isa-isa natin.
Yung hanap buhay na ito, maibigay natin. Kasi dito sa atin, dapat pag sumuko kayo, o kayo sumuko, hindi namin yung suko. Kung bababa kayo, wala nang gera, ang economic development dito, massive, hindi nyo kailangang mag-abroad. Pero, ngayon na wala pa tayong ganyang kaayusan, ang madaling kita at malaki, nasa ibang bansa. Isa yun sa aking project, papadala ko yung mahihirap. Priority mahirap, padala ko sa abroad. Yung mga professional, kanya-kanya na lang tayo muna. Magpa-final message tayo dito sa itong subject matter na ito tungkol sa insurgency. Final na mensahe mo sa buong kabayan, buong Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Ang ating problema sa seguridad, dala ng gera-gera o revolusyon ng New People's ng Communist Party of the Philippines ay hindi nagbibigay sa atin ng kaayusan. Kung mayroon man kayong sinasabi na nagawa ninyo tulong sa tao, minimal lang yan, maliit lang yan kumpara sa naibigay nating kahirapan at sakripisyo sa buhay ng maraming tao. Napakaliit lang yung gain ninyong nakuha dyan. And it will magpapatuloy yan sa habang panahon kung hindi kayo magbago. Wala pa rin kaayusan. May iwanan ng marami. Mayroong yayaman, mayroong mag-aasinso. Pero marami yung hirap ang dadaanan at mamatay na lang sila naghihirap. Okay? So, ang aking pakiusap, kahit sa mga commander, sa mga middle level commanders, na pag-isipan ninyong mabuti na kung maaari, pahingahin naman natin yung mga kababayan natin na maging totoo naman tayo. Kung mayroon kayong problema sa local government ninyo na mga mayor niyong corrupt, ma-address din natin ang corruption kung walang insurgency, mabawasan natin ang corruption kung walang insurgency. Bakit? Kasi yung mga ni-elect nating leaders, no? Pag may insurgency problem yun, magsasamantala yun eh. Magbibigay sa hihingan ninyo, bibigyan niyo ng pera. Kukunin niya naman yun sa kaba ng tao, ang bayan. Diba? At dahil walang magandang takbo dito sa hanap buhay dito, yung i-release na pera ng gobyerno, kukurakutin niya. Pimimigay niya kunyari sa tao, kalahati sa kanya. Bibigay niya sa mga tulong. Kasi, unang-una, paminsan wala nang nag-audit dahil magulo yung lugar nila eh. Sasabihin lang yan, ganito. So, yan ang nangyayari sa Mindanao. So, ibig sabihin, kayo pa yung nagtutulak ng corruption sa mga local government na kinikriticize ninyo na hindi nagbibigay ng serbisyo sa inyo. Pero kung wala tayong security problem, madali nating i-audit yung ating mga local governments kasi pupunta yung auditors natin dyan, mamomonitor natin na. At saka wala silang dahilan na sabihin nilang ginastos namin dito sa ganito na kalukuhan lang. Kasi maging transparent tayo dahil mapapaganda natin ang gobyerno natin. At marami akong proposal sa anti-corruption.